During 18th century ay nagkaroon ng tinatawag na evangelical revival sa England. Lumaganap yung gospel saan mang lugar ng England. At dahil sa paglaganap ng ebanghelyo, nagkaroon ng maraming na-convert into Christianity. Kasabay din ng pagdami ng mga Kristiyano during that time ay nagkaroon ng mga organisasyon or movement na basically in line sa principle ng Christianity. At itong mga organizations na to ay naglalayon na magbigay ng mga solusyon doon sa nakikita nilang problema sa kanilang pamahalaan. Yung tinatawag na mga social ills. Iba't ibang problema na kinakaharap ng mga pangkaraniwang mamamayan ng England noong unang panahon. Nabuo itong mga Christian organization, mga Christian movement during that time to bring solutions doon sa mga problems na yon. At isa sa nakikita na issue during that time, which is very controversial, ay yung tinatawag na slave trade. Ibig sabihin yung pag-aangkat, pagbibinta ng mga tao para gawing alipin, especially yung mga African people galing sa lugar ng Africa ay binibili doon sa Africa at pagdating sa England ay ibinibinta para maging alipin. At saan mang bahagi ng sakop na tinatawag na British Empire, bahagi na po yung ganitong uri ng kalakalan, yung pagbibinta ng alipin. Pagkat noong unang panahon, may pananaw na yung mga ganitong uri daw ng lahi ng tao ay mas mababa kaysa mga lahi na Westernian, mga Western race. At isa sa movement noon ay yung tinatawag na Clapham sect. Itong Clapham sect ay di po pangkaraniwan yung kanilang mga miyembro sapagkat ang sa kanila ay mga mayayaman, mga may kaya. Pero ang kakaiba sa movement na to, ang kanilang layunin ay in line sa principle ng scripture, ng Biblia. In fact, pag nagtitipon po sila sa isang particular na lugar, bago nila pag-usapan kung ano yung dapat po nilang isulong na pamamaraan or shall we say, maaring ipasa na batas, ay nag-aaral muna sila ng salita ng Diyos. Nagkakaroon mo sila ng Bible study sa isang particular na lugar. At kabilang sa membro ng Clapham sect na yon at itinuturing din na leader ay si William Wilberforce. Sinilang noong 1759 at namatay siya noong 1833. Sa pag-aaral po ng church history, ang madalas na nagmamarka ng mga pangalan ay kagaya ni Martin Luther, ni John Calvin, ni John Wesley. Pero yung pangalan na to na William Wilberforce ay hindi masyadong nagmamarka sa isipan ng mga nag-aaral ng church history. Pero ano po ba ang pagkatao ni William Wilberforce? Si William Wilberforce, siya ay isang philanthropist at siya ay tinatawag na parliamentary statesman. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kabilang siya sa mga mambabatas. Pag sinabi parliamentary statesman, kabilang siya noon sa tinatawag na Parliament of England. Yung Parliament of England, during that time, yun ang tinatawag na legislative assembly. Kasama sa nakikita na social ill ng grupo ng Clapham sect sa pamumuno ni William Wilberforce ay yung tinatawag na slave trade. At ito yung kanyang pinagtuunan na magawa ng batas para mapalaya yung mga African people na ginagawang buhay na pag-aari, alipin, na nalagay sa kalunos-lunos na sitwasyon. Ginamit ni William Wilberforce yung kanyang political career para magsulong ng isang batas na pumapabor sa kapakanan ng mga taong hindi niya kalahi. Pero dahil ang kanyang pananaw ay galing sa salita ng Diyos, itinuturing niya na ang mga ganitong uri ng tao ay mayroong kapantay na karapatan ng itinuturing noon na mataas na uri ng lahi ng tao, na sila rin ay nilikha ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kanyang political career at sa tulong ng kanyang kinabibilangan na organisasyon, siya ay nakipagbaka upang makagawa ng batas para sa kalayaan ng mga Aprikano. At
Sa kanyang effort na magpasa ng ganitong batas ay marami siyang naimpluwensyahan ng kapwa mga mambabatas upang yung kanyang gustong isulong na batas ay maipasa. Itong kanyang effort na kanyang ginagawa ay dumating sa point maging yung kanyang kalusugan ay naapektuhan. Pero bago siya namatay noong July 25, 1833, o 4 days before, bago siya mamatay noong July 25, 1833, naipasa yung tinatawag na Emancipation Act. Ay naglalayon na mabigyan ng kalayaan ang mga Aprikanong alipin at itigil na din at the same time yung tinatawag na slave trade. Of course, hindi naman agad nawala yung slave trade sa sistema, pero yung Emancipation Act ay naging makabuluhang atas, naging makabuluhang batas noong panahon na yon upang ang slave trade ay maging isang kinamumuhian na sistema sa British Empire. At bakit ko po ito pinikwento? Sapagkat it is very possible na yung isang tao, kahit tahakin niya yung political career, kung ang kanyang prinsipyo ay grounded sa salita ng Diyos, kung ang kanyang pagka-convert into Christianity ay sincere, genuine, at talagang malalim yung kanyang pagka-Kristiyano, hindi lang magkakaroon siya ng contribution sa movement na kanyang kinabibilangan, yung church, kundi kahit bilang isang politician na Christian ay meron siyang contribution sa kanyang society na kinabibilangan.